Talata 3461. Ngunit mayroon kang pisikal na katawan ngayon. Ito ay isang obra maestra ng isang tao. Ang ibig sabihin ni Yolanda ay unti-unting hinulma ng lalaki ni Phoenix ang kanyang katawan. Oo naman, hindi masyadong inisip ni Phoenix ang tungkol dito. Ang alam lang niya ay tinulungan ni Alex si Yolanda. Hinawakan ni Yolanda ang kamay ni Phoenix at pumunta sa gilid para makipag-usap. Tumugod si Xerxes. Tinuro niya ang Titan Princess na nakahandusay sa lupa. Siya ay paralisado. At hindi makagalaw. Siya ay magiging Undead Queen at pagkatapos ay magiging iyong Titan Princess sa susunod na sandali. Wala kaming magawa sa kanya. Yumuko si Alex at hinawakan ang Starlight Band na iyon. Ito ay lubhang mabigat. Higit sa lahat, hindi niya alam kung paano ito kakalegan. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay mga mundong hiwalay sa isang eternal powerhouse. Hindi niya talaga maabot ang ganoong antas. Oo, binigyan siya ni Hailey ng 13 planeta. Ang mga bagay na ito ay tila magagamit. Pagkatapos noon ay matiigang umupo si Alex habang nakakross ang mga paa. Naramdaman niya ang pagbabago ng 13 planeta sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa dagat ng kanyang kamalayan. Walang iba kundi ang boses ni Hailey. Ito ay isang taludtod ng malalim ngunit malabo na inkantasyon at iba pa. Higit sa lahat, ngayon lang naririnig ni Alex ang mga pantig. Hindi niya maintindihan ang binibigkas. Gayunpaman, kusang lumitaw ang isang estado ng pag-iisip. Tila boses iyon ng isang dakilang daw. Ang dakilang daw ay naging simple. Kaya, Alex. Nakamit ang mahina at unti-unting kaliwanagan. Isang sulyap lang iyon. Pagkatapos, alam ni Alex ang misteryo sa likod ng Starlight Band na nagbubuklod sa Titan Princess sa pamamagitan ng pag-asa sa sulyap na ito ng paliwanag. Ang misteryong ito ng kalikasan ay ganoong uri na kayang unawain ngunit hindi sasabihin. Bush. Noon lumipad ang Starlight Band na nagbubuklod sa Titan Princess. Ang Titan Princess, na ang itsura ay kay Juvia, ay nagsisinungaling noong una. Tumalon siya bigla at tumakas sa Dark Cemetery na parang kidlat. Ito ay walang saysay. Walang pakialam na daing ni Alex. Nasa kamay pa rin niya ang Starlight Band, habang ang kabilang dulo ay nasa katawan pa rin ni Juvia. Hindi tulad ng isang tunay na banda, ito ay talagang isang pagpigil sa mga batas na hindi pinansin ang mga patakaran ng distansya. Matapos tumakas si Juvia. Sa malayong distansya, nahuli pa rin siya. Alex, you are undeniably a keep man. Kung hindi ka umasa sa mga babae, anong mga kakayahan ang taglay mo na maaaring manalo laban sa akin? Si Alex ay hindi nagabala sa pakikitungo sa kanyang kalokohan. Sa katunayan, Undead Queen, hindi ka rin masyadong makapangyarihan. Maswerte ka lang at kinuha mo ang Whitebone Scepter na itinapon ng Divine Monarch Whitebone sa labas ng Tomb of Gods. Ang bagay na ito ay nagkataong nauugnay sa mga sikreto ng pagkawasak ng Witch Kingdom noon. Tinayagan ka nitong lumikha ng maraming undying plan, ngunit bukod doon, wala kang nagawa. Kahit ano paman, karapat-dapat kang mamatay ng 10,000 beses para sa lahat ng krimen na ginawa mo. Sumanib na ang kaluluwa mo sa Titan Princess, pero hindi mo ba naisip na wala akong magagawa sa iyo? Mula ngayon, ikaw ay magiging walang saysay sa tabi ng prinsesa magpakailanman. Unti-unting iginapos ni Alex ang kaluluwa ni Juvia sa banda ng liwanag ng bituin. Bagamat sumanib na siya sa prinsesa, siya ay nabuklod ng hiwalay, at wala rin siyang lakas na kunin ang nangingibabaw na kontrol sa pisikal na katawan. Nang magising siya, naging siya ang Titan Princess. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay isang problema. Hindi na ito mababago pabalik. Lumapit ang Titan Princess kay Alex at hinawakan ang mukha nito bago ito ngumiti. Naiinggit ang iba habang nakatingin sa ngiti na ito. Tara na. Sa Dark Cemetery. Tumingin ang Titan Princess kay Xerxes. Siguradong naiinip kang naghihintay. Ang Dark Cemetery ay ang santuwaryo ng Titan Tribe. Ngayon, kasama ang prinsesa na nangunguna sa daan.
Personally at ang grupo bilang pinakamalakas sa 3,000 mundo, mabilis nilang nahanap ang kabaong iyon na naglalaman ng totoong Jade Benmore. Nasa loob siya. Magbukas ka. Tinabi ng prinsesa kay Xerxes, karapatan mo ito. Sa tingin ko ay papayag siya. Kabanata 3,462. Napailing si Xerxes sa kaibuturan. Hinawakan niya ang takip ng kabaong ng dahan-dahan sa kapilit na itinulak. Dahil dito, ang imahe na dumating sa kanyang paningin shock kanyang kaluluwa. Si Jade, na namiss niya araw at gabi, ay hindi nagpakita. Puro puting kuneho pala ang lumabas. Kuneho. Anong nangyayari? Natigilan si Xerxes. Ang mas malaking mga inaasahan ay humantong sa mas malaking pagkabigo. Si Jade, na namiss niya araw at gabi, hindi lumitaw, ngunit isang puting kuneho ang nagpakita sa halip. Si Jade Benmore kaya ang kuneho na ito. Tumingin si Xerxes sa Titan Princess, natulala. Tinabi ng Titan Princess, siguro hindi mo pa rin alam ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ba? Ang iyong asawa ay may kadugo na Kojen Rabbit. Ito ay isang magandang bagay na ikaw ay nakakakita ng isang kuneho ngayon. Ibig sabihin, na-stimulate na ang bloodline sa katawan niya at hindi pa siya patay. She can transform into a human form over time. Si Xerxes ay natigilan ng matagal. Ang iba ay natarante rin. Iniisip kung paano nagbagong anyo ang isang walang katulad at kamangha-manghang babae tulad ni Jade bilang isang kuneho, nakaramdam sila ng kaawa-awa. Dahan-dahang dinampot ni Xerxes ang kuneho na iyon na para bang pinupulot niya ang isang maselang art piece. Ang kuneho ay hindi gumagalaw, tila isang malalim na pagkakatulog, ngunit nang makita ni Xerxes ang isang singsing na diamante. Nakatali sa dulo ng pulang sinulid sa paa nito, sa wakas ay sumabog ang matagal na niyang pinipigilang emosyon. Tiyakap niya ang Snow White Rabbit at sumigaw sa basag na boses. Tama pa ang mga patak ng luha sa katawan ng kuneho. Hindi masyadong alam ni Alex ang love story ni Xerxes at Jade. Sa kabilang banda, si Luna. Malinaw ang tungkol sa pag-iibigan sa pagitan nila. Palihim na kinausap ni Luna si Alex sa pamamagitan ng telepathy. Noong nagpakasal sina Uncle Xerxes at Commander Benmore, ako ay isang ring bearer. Ngayong nagbago na ang panahon, hindi ko inaasahan na darating sa puntong ito. Nang sabihin niyon, hindi alam kung ang mga luha ni Xerxes ay nagdulot ng isang mahiwagang pangyayari sa sandaling iyon. Puting liwanag ang bumungad sa katawan ng puting kuneho na iyon. Lumubog ang multo ni Jade. Commander Benmore. Jade. Excited na sigaw ni Xerxes. Xerxes, sa wakas nandito ka na. Nang mapansin na nakakapagsalita pa si Jade, lalo pang umiyak si Xerxes na parang bata. Sabi ni Dorothy, bigyan natin sila ng space para makakuha ng kwarto ang mag-asawa. Pagkasabi noon ay tahimik na umalis ang grupo ng mga tao. Pinangunahan ng prinsesa ang karamihan sa dilim. Sementeryo at ipinakilala ang pinanggalingan nito, ngunit hindi rin niya naintindihan kung bakit pupunta ang Titan tribe sa lugar na ito gayong nasa malayo sila sa gitna ng Chi Universe. Mayroon bang ilang hindi maiiwasang dahilan para dito? Noon lang, may naganap na anomalya. Ang 3,000 lotes sa loob ng katawan ni Alex ay na-trigger ng isang bagay na hindi alam. Nakapagtataka, lahat sila ay gumagalaw ng may ritmo at ang ilan ay hindi namumulaklak. Namumulaklak pa ang mga lotes sa oras na ito. Ang mga ulap ng pollen ay nakakalat sa kanilang paligid. Matapos makuha ang pollen na ito, ang lakas ng pag-iisip ni Alex ay tumaas. Ang 3,000 dakilang daw na tumutugma sa 3,000 lotes ay nakompleto, nagmapa ng mga termino. Ang Great Multiplication Spell. Ang Great Intimidation Spell. Ang mahusay na Detoxification Spell. Ang Great Rejoicing Spell. Ang ilang mga termino ay naiintindihan, gaya ng ipinahiwatig ng kanilang pangalan, ngunit ang ilan ay tila kakaiba. Ganun pa man, hindi ito ang sitwasyong kinakaharap ngayon ni Alex. Habang ang 3,000 lotes ay ganap na namumulaklak, ang huling masamang demonyong lotes ay lumitaw sa kanyang katawan. Minsang lumitaw ang lotes na ito noong lumaban siya sa Undying Clan.
Ito rin ang pinakakinatatakutan ni Alex, parang time bomb na anumang oras ay sesabog. Gayunpaman, halatang hindi na ito mapipigilan. Kabanata 3463. Hobby, anong meron? Tigaw ni Dorothy. Ito ay ang demonic lotus ng Genesis. Agad naman itong nakilala ni Shelly. Pumunta pa siya sa kaharian ng demonyo at tinulungan si Alex na mabunot ito. Sa kanyang pagtataka, ito ang naging pinakamalaking problema ni Alex. Sa kabilang banda, si Alex ay lubos na hindi kayang kontrolin ang lotus. Lumipad ito palabas at sinubukang maghanap ng kung ano sa dark cemetery. Parang may nahanap ito. Pagkatapos, ito biglang sumugod. Ang maitim na lotus ay tila itinanam ang sarili sa lupa, sinisipsip ang enerhiya sa loob. Tar-eret, tar-eret. Boom! Boom boom! Sunod-sunod na tunog. Isang napakalaking vibration ang naganap sa dark cemetery ng Titan Tribe. Ang high flow sa kabuuan. Marahas na lumubog ang sementeryo, nagbago ang mga batas, at nawala ang sigla. Masama ito. Naramdaman agad ng Titan Princess na may mali ang dark cemetery. Malapit nang bumagsak. Ano ang pinagmulan ng lotus na ito? Paano ito magiging napakalakas? Napabulala si Shelly, masama ito. Ang demonyong lotus na ito ay nagpagising sa mga alaala ng nakaraang buhay. Ito ay isang malaking potensyal na banta. Kung hindi natin pipigilan at haharapin ang demonyong lotus, gagawin nitong isang demonyong kaharian ang buong mundo na puno ng negatibong enerhiya tulad ng dati. Kahit na ang 3,000 mundo ay hindi na maliligtas sa panahong iyon. Exasperated, Alex said, "So, pinabunutan mo ako ng bomba, at baka pasabugin pa nito ang 3,000 mundo." Tinanong ng Titan Princess, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa pagtingin sa lalong malaki, nakakatakot na madilim na demonyong lotus, sumagot si Alex, isa na lang ang paraan ngayon. Pumasok agad sa sinaunang daan. Gayunpaman, hindi pa rin natin alam kung ano ang nasa loob ng sinaunang daan. Nang ganap na sumabog ang madilim na demonyong lotus, ang magiging kahihinatnan. Hindi maisip. Kung ganoon, papasok muna ako sa ancient path. Kapag umalis na ako, siguradong susundan ako ng demonyong lotus at aalis din. The ancient path. How can you leave me behind? Ani Yolanda. Sure enough, she went there for the sake of Grand Emperor Rowan. Then, Phoenix came forward. Pupunta rin ako. Kapag nakilala ko ang mga magulang ko, baka may paraan para sugpuin ito. Sabi ni Shelly, nabunot ko ang demonyong lotus na ito, kaya pananagutan ko ito. Kami, ayaw din naming maghiwalay. Mga panalo ni Alex ay nababalisa. Umalis ka ng 20 taon. Kung nawala ka ng 3 milenyo sa paglalakbay patungo sa sinaunang landas tulad ng Grand Emperor Rowan at ng iba pa, ano ang gagawin natin? Dapat ba tayong magpakasal muli o dapat nating kasiyahan ang ating sarili araw-araw? Obviously, ayaw maghiwalay ng mga babae. Kung gusto ni Alex na umalis, kailangan na nilang umalis. Magkasama. Diretsong sinabi ni Shelly, sabay na tayo. Wala na sa 3,000 mundo ang makakapagbanta sa pamilya mo. Maraming eksperto ang nagbabantay doon, at sapat na sila. Bilasan mo. Buksan mo ang daanan ng Derayenji Temple at umalis ka kaagad. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Xerxes habang nakayakap ang puting kuneho. Hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyari. Sabi ni Luna, Tito Xerxes, sakto ang pagdating mo. Medyo may emergency ngayon. Kailangan na nating magtungo agad sa Ancient Path. Kayo ni Commander Benmore ay umalis kaagad sa lugar na ito. Pumalik ka at sabihin sa aking mga magulang na ako aalagaan ko ang sarili ko at hindi nila kailangang mag-alala. Tungkol sa akin. Ni-record ni Dorothy at ng iba ang kanilang pinakamahalagang mensahe sa memory crystal at ipinagkatiwala kay Xerxes ang gawaing ipasa ang mga ito. Naguguluhan si Xerxes. Ano ang kagyat na bagay? Itinuro ni Luna ang maitim na lotus ng demonyo.
Tingnan mo, ang bagay na ito ay maaaring ganap na gawing impyerno ang 3,000 mundo. Pagkasabi nito, binuksan ni Alex ang daanan ng Deranged Temple nang walang pag-aalinlangan. Nanguna si Shelly at sumugod. Tapos, si Titan Princess. Tinulya pa ni Alex ang demonyong Lotus at sinabing, bilasan mo at umalis ka. Tirichit *S, ang sinaunang daan. Si Grand Emperor Rowan at ang iba ay nakahanda ng husto dahil malapit na ang panahon ng pangangaso. Mayroong maraming mga dalubhasa at mga lalaki sa kanilang grupo, at lahat ng kanyang mga anak na lalaki ay nasa hustong gulang. Kung tutuusin, ang tanging ikinalulungkot niya ay wala silang karapat-dapat na asawa, kaya't nakatadhana na hindi nila na-enjoy ang sarap ng pagtatalik. Sa pagkakataong iyon, may isang binata na nakasimangot. Isang malakas na kalabog ang narinig niya sa likuran niya. Ang daanan na sarado ng maraming taon ay nagsimulang lumuwag at bumukas. Nagtataka namang pumasok ang isang dalaga. Nasaksihan niya ang pagkilos ng binata. Oh, sorry sa pag-istorbo sa iyo. Kabanata 3,464. Napasigaw ang gulat na lalaki. Nagtagal siya bago niya naisip ang isuot ang kanyang lothis, ngunit ang nakakagulat. Ang pasukan sa sinaunang daan ay binuksan sa oras na ito. Ito ay hindi nabuksan para sa higit sa 3 milenyo. Sa sumunod na segundo, may pumasok na ibang tao. Sa pagkakataong ito, lalaki ito. Pagkatapos nito, isang grupo ng mga tao. Isang malaking grupo ng mga tao ang pumasok. Ang lalaki ay tinawag na Tides Rowan. Isa siya sa mga anak ni na Grand Emperor Rowan at Miss Elia. Tumalon siya bigla at tumakbo papunta sa likod, bumalik ka. Kinawihan ni Shelly ang kamay niya at sinubukang hulihin ang lalaking iyon. Nakapagtataka, hindi naman mahina ang kakayahan ni Tides. Tinutulan niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng cheese slash na naging napakalaking dagat ng galit. Hindi lamang nito hinaranggan si Shelly's ang prompto attack, ngunit pinalipad nito ang kanyang maliit na katawan sa gulat. Oh, aking kabutihan. Paano magkakaroon ng ganoong kakayahan ang pervert na lalaking ito? Masyadong naging pabaya si Shelly. Hinawakan ni Alex na nasa likuran si Shelly. Hinawakan niya ang kawalan sa harap ng alon na iyon. Ng mga pag-atake. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Naputol ang pag-atake ng lalaki, ngunit naramdaman ni Alex ang enerhiya sa loob nito, kapangyarihan ng mangkukulam. Nilinang ng lalaking ito ang landas ng witch, ngunit hindi pa rin siya katugma sa katawan ni Alex ng ancestor witches. Anong nangyari? Ang mga babaeng sumugod lang sa daanan ay nataranta noong una. Bakit sumiklab ang labanan pagkatapos nilang pumasok? Ganyan ba talaga kadelikado ang sinaunang daan? May isang malakas na enerhiya dito na angkop para sa aking paglilinang. Gaya ng inaasahan, ang enerhiya ng sinaunang daan ay isang ranggo na mas mataas kaysa sa 3,000 mundo, sabi ng Titan Princess. Habang nakangiti siya kay Alex, may crush siya kay Alex. Gayunpaman, si Alex ay napapaligiran ng mga babae, at medyo hindi nararapat na sabihin ang isang bagay na malandi. Maya-maya lang ay nanlaki ang mata ng lalaking iyon. Beauties. Ang daming guwapo. Ahaha. Tawakas may lumabas na mga babaeng walang kaugnayan sa bloodline. Oh Lord, narinig mo ba ako? Prayer. Tigaw nung lalaking yun tapos tumakbo sa likod ng napakabilis. Maaaring ang taong ito ay isang inapo ng mga Rowan. Tanong ni Alex na walang katiyakan. Nang malaman ni Phoenix ang tungkol sa ginagawa ni Tides, lumilim ang mukha niya habang sinabing, hindi naman. Pagkatapos niyang sabihin na ang isang makapal na pulutong ng mga tao ay sumugod, na pinamumunuan ng isang nagninangas na Phoenix. Ang mga powerhouse ng 3,000 mundo ay walang kapantay sa kanilang bilis ng kidlat. Lumakas kaagad ang maringal na aura ng lumitaw ang mga ito, ngunit isang malakas na puwersa sa mundo ang pumipigil sa aura nito. Gayunpaman, hindi mapakali si Phoenix at biglang pumailang lang sa langit nang makita niya itong naglalagablab na nagninangas na Phoenix. Whoosh!
Ibinuka niya ang kanyang walang limitasyong nagninangas na mga pakpak. Tila ay mas malaki kaysa sa mga dumating at ang pamimilit sa batas ng mundo na laban sa kanya ay naging mas mahina. Ang engkwentro sa pagitan. Dalawang naglalagablab na Phoenix ang naglalarawan ng isang bagay. Nanay. Tuwang-tuwa si Phoenix. Ang dumating ay walang iba kundi ang kanyang ina, ang Phoenix Empress. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ito kaagad pagkatapos na pumasok. Sa lupa, sinabi ni Dorothy kay Alex, "Hobby, itong kapatid na si Phoenix ay manliligaw mo rin, di ba?" Ano ang nangyari noong pumunta ka sa Sinla City? Hindi mo man lang nilinaw pagkatapos mong dumating. Pabalik, ngunit ito ay maliwanag, isinasaalang-alang ang kanyang unang pagmamataas sa kanyang kasalukuyang banayad na pagnanais para sa wala. Sabi ni Alex, "Honey, actually, that time. You don't have to explain. Ayokong marinig ang tungkol sa mga love story mo dahil ang dami mong babae hindi ko kayang ibahin ang isa sa kanila." Ang mga Rowan ay nakulong sa pasukan ng daanan na ito at hindi pa sila nakapasok dito. Ang mga batas ay ganap na naiiba sa mga batas sa 3,000 mundo. Ang isa ay hindi pinapayagan na makapasok sa pasukan ng walang kaukulang mga diskarte sa paglilinang. Kaya, ang lugar na ito ay napakadelikado pa rin. Kabanata 3465. Kung hindi, hindi sana sila nandito palagi. Noon dumating si Luna Flores. Guys, tignan mo yung lalaking magulo ang ulo, bulong niya. Patuloy siyang nakatingin sa amin. Hindi siya ang maalamat na Grand Emperor Rowan, di ba? Siya ay ibang-iba sa lalaking naaalala ko, may hawak na bata. Wow! Ang daming bata. Nagpapatakbo ba siya ng nursery? Ang mga tao ay nakikibahagi sa kanilang sarili sa isang mainit na talakayan. Maya-maya, bumaba ang dalawang Phoenix sa langit. Ang isa ay naging napakagandang kagandahan, si Phoenix, samantalang ang isa naman ay naging walang katulad na kagandahan, ang Phoenix Empress. Ang Phoenix Empress. Mukhang medyo katulad ni Phoenix, ngunit siya ay mas mature at kaakit-akit. Siya, na naging ina, ay nakaranas na muling pagsasama-sama ng kanyang laman at dugo pagkatapos ng 3 milenyo. Ang kagalakang iyon ay lampas sa mga salita, kung kaya't siya ay nag-aatubili na iwasan ang kanyang magagandang mata mula sa kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, biglang nakita ng balbas na lalaki, si Grand Emperor Rowan, ang mukha ng Undead Queen, si Julia, sa karamihan. Sa sandaling iyon, nagulat siya at nagmamadaling sumigaw, narito na ang Undead Queen. Phoenix, bumalik ka kaagad. Hindi siya ang Undead Queen. Ang Undying Clan ng 3,000 mundo ay nalipol na. Sabi ng Phoenix Empress sa kanyang asawa, si Grand Emperor Rowan, habang nakangiti ito. Gayunpaman, hinawakan niya ang kamay ni Phoenix at lumapit kay Alex bago siya sabik na sukatin. Habang tinitingnan ng biyenan ang kanyang manugang, lalo siyang naging masaya. Tulad ng inaasahan, ang mga mahuhusay na lalaki ay nagpapakita, at ang mga batang bayani ay ipinanganak sa bawat edad. Medyo nahiya, ngumiti si Alex. Ikaw ba ang nagtatag ng Phoenix Sect noon, ang Phoenix Empress? Tumango ang Phoenix Empress. Wala iyon kumpara sa iyong kasalukuyang mga tagumpay. Inarap namin ang Undying Clan ng may matinding pagsisikap sa loob ng 7 milenyo, ngunit nabigo kaming itaboy sila sa 3,000 mundo. Sa huli, kami ay nakulong sa daanan ng pasukan ng Ancient Path sa halip na 3 milenyo. Wala kaming nagawang pag-unlad at halos hindi kami nakaligtas. Eto na, ang salitang walang magawa lang ang makakapaglarawan sa sitwasyon natin. Sa kabilang banda, lumapit si Yolanda kay Grand Emperor Rowan at kinuha ang avatar sa loob ng 9-colored petit ring. Ikaw ay Yolanda Mason. Talaga bang nabuhay ka ulit? Pagkalipas ng 3,000 taon, dalawang grupo ng walang katulad na mga powerhouse ang nagtagpo sa isa't isa dito. Lugar. Naturally, magkasundo ang dalawang partido sa katutubong bono ni na Phoenix, Agatha, at Saria. Tanging si Tide sa karamihan ang nabalisa. Akala niya ay may dumating na grupo ng mga dilag na pwede niyang ligawan.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, lahat sila ay pag-aari ng kanyang bayaw. Diyos ko! Paano kaya ang bayaw na ito? Puno ang mga kamay niya. Handa akong tulungan siya. Medyo mailap at mahirap paamuin ang brat. Mula pagkabata ay nakatira na siya sa lugar na ito, nag-iisa. Wala nang iba, walang demonyong hayop, at walang katulad nila. Sa kanya, ang kanyang pinakadakila. Panganib ay ang mga batas ng sinaunang landas. May gusto siya sa maraming babae ng kanyang bayaw na si Waltz na nakasuot ng tradisyonal na damit. Ang sheer gorgeousness ng kanyang hitsura charmed him greatly. Noong gabing iyon, sinamantala ng brat na ito ang pagkakataon na patumbahin si Waltz at dalhin siya habang sila ay nagpapahinga at kumakain ng magkasama sa pansamantalang kanlungan na binuo ni Grand Emperor Rowan. At ang iba pa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matagal nang minarkahan ni Alex ang katawan ni Waltz. Nang sinubukan ng brat na iyon na habarin ang tradisyonal na damit ni Waltz, lumitaw si Alex sa tabi niya. Bibigyan kita ng pagpipilian. How do you want to die? Ang malamig na boses ni Alex ay tumagos ng malalim kay Tides hanggang sa puntong natakot siya. Bro! Brother-in-Ike, ako, banibiro ko siya. Yung apat na salita, biro sa mga babae ko, wala sa bokabularyo ko. Please, ako ang bayaw mo. Kaya naman mas karapat-dapat kang mamatay. Dahan-dahang inilabas ni Alex ang Immortal Butcher na dating sandata ni Grand Emperor Rowan. Bush! Isang grupo ng mga tao ang biglang sumugod. Lahat sila ay mga Rockefeller at Rowan na nakapansin sa kaguluhan. Isang babae ang nakatayo sa harap ni Tides. Ang kanyang ina, si Miss Elia. Anak ko siya. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo muna akong patayin. Kabanata 3466. Muntik nang madungisan ni Tides si Waltz, kaya paano siya mabitawan ni Alex? Dapat tiisin ng isang tao ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga gawa. Sana ay mawala ka sa daan. Ito ay magiging napaka hindi magandang tingnan kung hindi. Mahal na mahal ni Miss Elia ang kanyang anak, kaya tiyak na hindi siya papayag na patayin ni Alex si Tides. Sa kabilang banda, kinundenan niya ang kanyang anak. Paano niya nagawa ang ganoong gawain? Sa sandaling iyon, hindi pa rin maintindihan ni Tides ang kalubhaan ng pangyayari at sinabing, I was polite to call you brother-in-law. Ang dami mong babae, kaya anong masama sa pagbabahagi ng iilan sa kanila sa akin? Ito ang teritoryo ng mga Rowan. Kagagaling mo lang sa 3,000 mundo at walang alam. Hindi mo na malalaman kung paano ka mamamatay noon. Ang ganda ng mukha ng babaeng yun eh. Mag-aalok ako sa iyo ng 3 witch horse kung ibibigay mo siya sa akin. Tinulungan ni Dorothy si Waltz na tumayo at sinabi kay Alex, Hobby, hindi ako sumasang-ayon sa ganoong inlo. Hindi rin ako sang-ayon. Lumapit si Daya. Pagkatapos nito, mariing nagpahayag ng hindi pagsang-ayon si Maya at ang iba pa. Kung ang isang salot na walang moral na batayan tulad ng Tides ay nanatili sa kanilang tabi, hindi sila makatulog ng mapayapa sa gabi. Nagising si Walt sa oras na ito. Matapos malaman na pinatalsik siya ni Tides, dinala siya rito, at halos dungisan siya, kinagat niya ang kanyang labi sa galit hanggang sa damyugo ang mga ito. Tumingin si Alex kay Grand Emperor Rowan at sa Phoenix Empress. Paano mo haharapin? Siya. Napalunok, sinunggaban ni Grand Emperor Rowan si Tides. Kasalanan ng ama ang hindi pag-aral sa kanyang anak. Bilang iyong ama, ipapadala kita sa reincarnation ngayon para maging mabuting tao sa kabilang buhay. Hindi. Mariin siyang pinagtanggol ni Miss Elia. Bata pa si Tides. Walang social relations dito, and he is immature. Honey, please spare him this time. Boom. Tarat-tarat. Isang tunog. Direkta siyang kumilos ng Phoenix Empress. Tinamaan niya ang noo ni Tides na ikinamatay niya kaagad. Humisi ang Phoenix Empress habang sinabi niya kay Miss Elia, ang isang bata ay mas mabuting hindi pa isinisilang kaysa hindi tinuruan. Bakit ang dami mong anak? Baboy ba ang tingin mo sa sarili mo? Paano maglakas loob ang isang marangal na inapo ng mga Rowan ay may mababang kalidad?
Kung hindi ko siya papatayin, ililibre ko ba siya para makasakit siya ng iba? Tinunggaban ni Miss Ellie si Tides at napasigaw sa sakit. Sis, hindi mo siya anak. Siyempre, hindi ka heartbroken, pero anak ko siya. Isa pang maganda at makulit na babae ang lumapit. Hinailan niya ang kamay ni Miss Ellie at sinabing, Miss Ellie, patumbahin mo yan. Talagang may malaking problema sa karakter ni Tides. Tinabi ko sa iyo noong nakaraan. Mahaba ang mukha ni Grand Emperor Rowan habang nagtanong, Molly, matagal mo nang natuklasan. May mali kay Tides. What the hell is going on? Ang babaeng iyon ay asawa rin ni Grand Emperor Rowan, si Molly Bloom. Pagtingin kay Miss Elia, sinabi niya, patay na si Tides ngayon. Huwag na natin pag-usapan. Sinabi ni Grand Emperor Rowan, kailangan mong pag-usapan ito. Kung matutuklasan natin ng maaga ang problema, hindi pa huli ang lahat para itama ito sa tamang oras. Ang daanan ng sinaunang landas ay muling binuksan ngayon. Kung ang mga taong ito ay may masamang karakter at pinalabas, hindi ba nila masisira ang reputasyon ng mga Rowan? Kumusta ako? Grand Emperor Rowan, dapat bang harapin ang aking mga kababayan sa 3,000 mundo? Walang magawa, sabi ni Molly, si Tides ay sumilip sa akin na naliligo at... Ano? At ano? Inagaw niya yung underwear ko. The asterisk starred. Ano ang silbi ng pabayaang mabuhay ang gayong kasuklam-suklam? Ginamit ni Grand Emperor Rowan ang paksa at tinuruan ang kanyang mga anak ng malupit na aral. Pulong ni Dorothy kay Alex, Hobby, I am afraid we can't stay long in this place. Look at those brothers and sisters of Tides Rowan. Abnormal ang mga titig nila kapag nakatingin sa atin. Anyhow, that abomination was their siblings. Ano ba tayo? Outsider lang tayo. Sabi ni Daya, sa aking palagay, dapat nating isara muli ang daanan ng sinaunang daan. Ang mga Rowan. Maaaring manatili dito hanggat gusto nila. Ano ang dapat nating gawin kung bumalik sila sa 3,000 mundo at maghayganti sa Yukon habang wala tayo? Ang mga taong ito ay nananatili sa sinaunang landas na may mga advanced na batas. Hindi sila mahina. Naisip ni Alex na may katuturan ito. Sa sandaling iyon, tahimik niyang kinokontrol ang Deraing Temple at pinutol ang koneksyon nito sa Ancient Path. Kabanata 3,467. Hindi nagtagal ay isinara na ang daanan. Nako! Bakit sarado ang daanan ng sinaunang daan? Tuwang-tuwa ang mga anak ng mga Rowan. Walang pakialam na sinabi ni Alex, ang one-way passage na ito ay pansamantalang bumubukas, at imposibleng makabalik dito. Magsasara ito kapag naubos na ang enerhiya nito. Ano? Talagang one-way passage ito. Akala ko makakalabas na tayo. Ibig sabihin nakulong tayo dito. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Grand Emperor Rowan ang kamay ni Alex at same time na humingi ng paumanhin para sa nakaraang insidente. Tides ay patay, at Waltz ay hindi nakatanggap ng malaking pinsala. Walang ibang masabi si Alex sa kanyang biyenan para sa kapakanan ni Phoenix. Higit sa lahat, pumanig sa kanya ang kanyang biyenan. Hindi lang niya pinatay si Tides gamit ang sarili niyang mga kamay, kundi pinagalitan pa niya si Miss Elia. Batay sa pagsusuri ng iba't ibang sitwasyon, ang Phoenix Empress ay dapat na may mataas na katayuan sa pamilya Rowan. Kahit si Grand Emperor Rowan ay natatakot sa babaeng ito. Sa kalaunan, sinabi ni Phoenix kay Alex na ang kanyang ama ay isang batang tindera lamang sa kalye na walang alam. Nang maglaon, hindi sinasadyang nakakuha siya ng isang bato at nagsimulang sumakay sa daanan ng pagliko. Ang isang kaluluwang labi ng kanyang ina, ang Phoenix Empress, ay tinatakan sa batong iyon. Sa pribado, pinag-usapan ni Alex at ng kanyang mga kaalyado kung ano ang dapat nilang gawin. Sabi ni Waltz, anyway, I don't dare to act alone now. Napakaraming anak ng mga Rowan. Lahat sila ay parang lobo, at parang hindi sapat ang lakas natin. Kung sasali tayo sa isang grupo laban, malamang hindi tayo mananalo. Bakit hindi tayo umalis sa kalagitnaan ng gabi? Tanong ni Dorothy.
Tinanong ni Shelly si Alex, kumusta ang dark demonic lotus mo? Sumagot si Alex, ito ay tumigil. Ang enerhiya sa Titan Cemetery ay nagpasigla nito kahit papaano. What about yourself? Kaya mo pa bang kontrolin? Umiti si Alex, no problem. Ito ay dahil binigyan siya ni Hailey ng 13 planeta bilang regalo. Marahil ay matagal na niyang natuklasan ang kondisyon sa loob ni Alex, kaya ipinatawag niya ang 13 planeta gamit ang isang alon ng kanyang kamay at ikinabat ang mga ito sa isang mahiwagang sinulid upang tulungan siyang pigilan ang masamang lotes sa kanyang katawan. Mayroon akong malaking bilang ng witch horse ngayon. Ang sinaunang daan ay isang magandang lugar para linangin ang landas ng sinaunang witch. Let's go. We are polite enough to leave a note here. Nakasamaang palad, binigay na ni Alex ang cleansing vase na hawak niya sa Goddess of Compassion pero hindi niya ito sinundan. Kung siya, ang grupo ng mga tao. Makapaghintay sana sa cleansing vase nang tumakas si Alex sa malayo. Tirichet asterisk S. Nang gabing iyon. Nang mapansin na dumating na ang angkop na sandali, pinangunahan ni Alex ang kanyang mga babae at tahimik na umalis sa ligtas na tirahan na binuo ng mga Rowan ng may matinding kahirapan sa sinaunang daan. Gayunpaman, Phoenix. Bumalik sa tabi ng Phoenix Empress. Yolanda ay bumalik din sa panig ni Grand Emperor Rowan. Tisaria naman ay umalis kasama si Alex. Sa madaling araw, mabilis na napagtanto ng mga Rowan na umalis si Alex at ang iba pa pagkatapos umalis sa A. Tala. Sumugod si Grand Emperor Rowan nang marinig ang balita. Nang makita niya ang laman ng note ni Alex, hinampas niya ang dibdib niya at tinapakan ang paa. Napakawalang ingat. Napakawalang ingat. Ang pag-aalsa ng ang paghagos ng hayop sa sinaunang daan ay magsisimula na at ang mga bagay ay magiging mapanganib. Walang ligtas na lugar kapag umalis ka dito. Pagkasabi niya noon, yumanig ang malakas na dagendong sa lupa. Namutla si Grand Emperor Rowan. Narito na ang Beast Tide. Nagbago ang ekspresyon ni Phoenix at huminga siya ng malalim. Kailangan kong mahanap si Alex. Tinigilan siya ni Grand Emperor Rowan. Saan mo siya hahanapin? Paano mo siya mahahanap? Ang Beast Tide sa Ancient Path ay hindi naglalaman ng mga normal na hayop. Naglalaman ito ng witch beasts. Hindi mo sila kayang harapin ng mag-isa. I'll go find him. Baka hindi pa huli ang lahat, giit ng Phoenix Emperor. Kabanata 3468. Tar-eret, tar-eret. Boom. Boom boom. Sunod-sunod na tunog. Nayanig ang lupa na para bang mabibiyak ang crust. Si Alex at ang iba pa ay umalis sa compound ng pamilya Rowan at lumipat sa Ancient Path hanggang sa gabi. Nang malapit na silang makahanap ng pahingahan, nang inag ang langit at yumanig ang lupa hanggang sa hindi na sila makatayo ng tuluyan. Napakalaking bilang ng mga nilalang ang sumusulong. Ulalas ng Titan Princess pagkahiga. Sa lupa at pakikinig sa mga tunog. Agad namang naghanap ng lugar si Alex na mapagtataguan nila. Doon. Isang batong kagubatan na may kumpol ng kakaibang mga bato at tinutubuan ng mga damo sa kaliwa ni Alex, kaya siya pinili ang lugar na iyon. Nagmamadali siyang lumapit at nag-set up ng isang spell formation ng sabay-sabay. Nang dumating na ang mga tao, inactivate niya ang spell formation at itinago ang lugar na iyon. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanila ang dagendong. May mga walang katapusang witch beast, ngunit may mga tulad tao na species din ang kasama nila. Ha? Bakit may tao? Mga beastman sila, di ba? Napaka-weird ng mga witch beast. Bakit lahat sila may sungay na parang Thorin? Gayunpaman, ang lahat ay narito sa unang pagkakataon. Maging si Shelly ay nasa dilim na walang ideya kung ano ang mga species na ito. Nang marinig niya si Grand Emperor Rowan at ang iba pa na nag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng witch beasts, inakala niyang lahat sila ay witch beasts. Sa sandaling iyon, lumipad ang dalawang phoenix sa langit. Tila Phoenix at ang kanyang ina na dumating para hanapin si Alex. Moo. Naghiyawan ang ulo ng toro na witch beast nang mapansin ang dalawang tao sa langit.
Nagpamukha pa ang bibig ng isang humanoid na nilalang sa kanila. Ang isang tao mula sa tribo Phoenix ay talagang umiiral sa sinaunang daan. Hindi sila maaaring maging miyembro ng Immortal Phoenix Tribe, tama ba? Boss, ano ang dapat nating gawin? Ang pangalawang elder ng Immortal Phoenix Tribe ay walang awa. Tingnan ang 2 taong ito. Hindi sila ganoon kalakas, malamang na lumayo sa Immortal Phoenix Tribo. Guys, kumilos kagad at patayin sila. Koses, go! Huwag hayaan silang magkaroon ng pagkakataon na i-activate ang Bloodline Imprint. Ang sinaunang daan ay nasa ating mga kamay. Si Alex at ang iba ay nagtatago sa spell formation. Nagulat sila nang marinig ang sinabi ng mga taong ito. Sa langit, nakatingin si Phoenix habang nagtatanong, Nay, mga witch beast ba ang mga iyon? Bakit ganito ang hitsura nila? Uldenan ba ang witch beasts? Mga eksperto din ba sila sa pagpapalit ng hugis? Kumunat ang noo ng Phoenix Empress at sinabing, hindi tama iyon. Hindi sila witch beast. Ha? Taka ano sila? Pagkatapos niyang sabihin na ang isang tao sa mga Tauren ay sumugod sa langit na may haplos at nagdulot ng matinding pagpatay sa Phoenix Empress. Nanay, mag-iingat ka. Boom! Tarat-tarat. Isang putok. Ang Phoenix Empress, isa ring walang katulad na figure ng kanyang kapanahunan, ay agad na naglabas ng hininga ng orange na apoy na mas nakakatakot kaysa sa tunay na apoy ni Samadhi, na naglalaman ng pinakamataas na dakilang daw. Sumugod ang apoy patungo sa umatake at pinalibutan siya sa lahat ng direksyon. Sumabog pa ang hangin sa himpapawid na nagapoy sa buong kalangitan, half-step dominant realm. Sa kasamaang palad, hindi kayo malapit. Umisi ang lalaking nagngangalang Koses. Sa harap ng walang katapusang alab, hindi siya umiwas at ipagpatuloy ang paglaslas. Dumaan ang apoy sa kanyang katawan, ngunit ang nakakapagtaka, saglit lang nahinto nito ang kanyang katawan. Sa kabila ng impyerno, pumahampas pa rin siya sa napakabilis na bilis. Masama ito. Nagulat si Phoenix Empress. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na makatagpo ng ganoong eksperto. Agad niyang ipinakita ang kanyang katawan at marahas na nilaslas gamit ang kalahating mahabang espada na nahawakan niya sa ilang. Point. Clang. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa lahat sa pamamagitan ng pagsabog ng chi. Kung ito ay nasa 3,000 mundo, ang labanan sa pagitan ng mga powerhouse na tulad ng isang antas ay yumanig sa buong planeta. Gayunpaman, kaunti lang ang nagawa nito upang matamba ang sinaunang landas. Lumipad pa atras ang katawan ng Phoenix Empress, nagdare ng spray ng dugo sa hangin. Phoenix, tumakbo ka dali. Kabanata 3,469. Tigaw ng Phoenix Empress sa babae. Malamig na ngumuso si Koses. Sa tingin mo makakatakas ka. Simula nung nagkita tayo, go the hell. Si Alex, sa spell formation, ay tiyak na hindi makatayo sa paligid. Kaya, pagkatapos na ipaliwanag ang kanyang sarili, nagmamadali siyang lumabas mula sa kabilang panig. May isa pa. Nagulat naman ang isang Tauren at agad na hinarang si Alex bago ito sinuntok sa mukha. Ang suntok ng unang pagsabog at ang kapaligiran ay nagbago. Malamig na singgol ni Alex, sabay suntok. Ang 7 ancestor witches ay pumasok sa katawan ni Alex, kaya ang lakas nito ay umabot sa hindi kapani-paniwalang lawak. Hindi siya natakot na labanan ang kalaban. Ang 13 bituin na ibinigay sa kanya ni Hailey ay isang mahusay na daya. Matapos niyang gamitin ito para aisil si Juvia, ang Undead Queen, ang ilang katangian ng 13 bituin ay tila na-activate at sumanib sa katawan ni Alex. Ang suntok na ito ay naglalaman ng puwersa ng bituin. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Ang lakas ng suntok. Ang Kay na nagmamadaling lumabas sa Tauren ay puno ng kumpiyansa at mukhang disdain sa una, ngunit ang kanyang ekspresyon ay agad na nagpakita ng isang matinding pagbabago habang hinarap niya ang papasok na suntok ni Alex. Pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang powerhouse ng Supreme Realm. Masama ito. Retreat.
Gayunpaman, mabilis ang kidlat ni Alex, kaya paano niya ito papayagan na tumakas? Sa ilalim ng suntok na iyon, nabasag ang braso ng lalaki at direktang naapektuhan ang mga laman loob nito. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na tunog. Ang lalaking iyon ay naging slag. Napatay ni Alex ang kalaban sa isang suntok na agad na nabigla sa natitirang mga tao. Talagang walang paraan si Alex upang mahabol ang pag-atake ni Koses sa Phoenix dahil sa pagkaantala, ngunit ang kasalukuyang Phoenix ay hindi na siya dati. Matagal na siyang nilinang ni Alex sa katawan ni Witch. Bagamat nabigo siyang makaiwas sa pag-atake ni Koses, isang malaking multo ng Ancestor Witch ang lumitaw sa kanyang likuran. At tiniis ito ng tuluyan. Mamatay. Hawak ang Immortal Butcher, dumating sa harap niya ang slash ni Alex. Sumigaw ang Torrent sa ibaba niya, Koses, ingat. Tumalikod si Koses at pinakawalan ang kanyang mahiwagang espada. Kumalabog. Ang Immortal Butcher ay tumama sa mahiwagang espada. Ang mahiwagang espada ng kalaban ay mukhang ordinaryo, ngunit ito ay kapantay ng Immortal Butcher, at wala kahit isang nick dito. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal Butcher ay ang huling anyo ng Ultra Divine Artifact pagkatapos maranasan. Masusing pagpipino. Ipinakita nito na ang mahiwagang espada ng Torrent ay bihira din. Naningkit ang mga mata ni Koses habang nakatitig sa Immortal Butcher ni Alex. Ang ganda ng sandata na ito. Pupunta ako. Have it. Umisi si Alex bago tumingin kay Phoenix. Kamusta? Sabi ni Phoenix, I'm fine. Hindi pa rin niya ako kayang patayin. Pagkatapos noon, sumugod si Alex kay Koses. Kataas-taas ang mahiwagang espada, putulin ang buong mundo. Tigaw ni Koses. You don't deserve to use this magic sword. Ibigay mo. Napahungol si Alex. Ang mga ugat ng Chaos Tree ay tumangay ng husto, at isang bagyo ang nagngangalit na tinatangay ang mahiwagang espada. Nagulat si Koses. Gusto mong agawin ang mahiwagang espada ko. Mangarap ka. Bitawan mo. Malamig na ngumuso si Alex at tinapik ang noo. Isang eyeball ang biglang nahati sa gitna ng kanyang noo. Ang 3,000 colossal spell, the Great Primordial Eye Spell. Nag-intertwine ng black and white chi at naging dalawang sinag ng sword light bago dumiretso kay Koses. Ano? Black and white chi. Marami ka talagang magagandang bagay. Gusto ko rin yan. Hindi lang walang takot si Koses, kundi humagalpak pa siya ng tawa. Gayunpaman, isa pang stream ng Yellow Obsidian Chi ang lumabas sa susunod na segundo pagkatapos ng Black and White Chi, na pinutol ang kanyang ulo na parang gunting. Direktang pinutol ang isang buo na ulo. Tama po sa kamay ni Alex ang mahiwagang espada ni Wush Koses. Lumipad muli ang Phoenix Empress na may bahid ng dugo ang labi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alex, mabuting manugang, tama ako sa iyo. Mas malakas ka sa ama ni Phoenix. Tanong ni Alex, ano sa lupa ang mga Torrent na ito? Sabi ng Phoenix Empress, first time ko rin silang makita. Siguradong hindi sila witch beast. Tinabi ni Alex, natatakot ako na ito ay isang salot mula sa Chi Universe. Uhuli ako ng isa para sa interogasyon. Hindi pa nahuhuli, sumigaw ang amo ng Torrent, pinatay mo ang kapatid ko. Mamatay kayong lahat. Orihinal na tao, ngayon ay nagpakita na siya ng mga sungay ng toro. Bull Demon King. Ako ang Monkey King kung ganoon. Kabanata 3,470. Tumalo ng Torrent at tumawid ng 1,000 talampakan sa himpapawid. Isang malaking gintong patpat ang lumitaw sa kanyang kamay, at marahas niyang inihampas ito kay Alex na may mapanirang momentum, sinusubukang patayin siya. Magandang langit. Ang Bull Demon King na may gold-banded cudgel. Hinawakan ni Alex ang mahiwagang espada na naagan niya sa kausap at hinarang. Ang malaking patpat na may matalim na talim na aura. Clank. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Tumabog si Chi habang nagsasalpukan ng espada at patpat. Nakapagtataka, hindi napigilan ng mahiwagang espada sa kamay ni Alex ang tigas ng patpat at gamulong pa ang talam. Ang stick na ito ay talagang isang magandang item.
Makukuha ko itong gold-banded cudgel. Nabitawan ni Alex ang sirang magical sword. Sa sandaling gumalaw ang kanyang katawan, lumakas ang kapangyarihan ng mangkukulam bago niya hinawakan ang stick. Tinisikap mong agawin ang tungkod ko. Mangarap ka. Umungol ang Toren. Ang mabangis na aura ay sumabog mula sa kanyang katawan, at isang daloy ng pulang dugong chi ang sumugod sa stick. Ang misteryoso at komplikadong mga ron ay lumitaw, na nagsiwalat ng ilang malalaking sinaunang salita, as you will gold-banded cudgel. Hindi maaaring tama iyon. Kinusat ni Alex ang kanyang mga mata at naghinala na mali ang kanyang nakita. Ito talaga ang as you will gold-banded cudgel. Napapaso ang ibabaw nito at naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas ng iba't ibang init na sinusunog ang palad ni Alex hanggang sa matukoy ang isang singed na amoy. Holy crap! Mabilis na binawi ni Alex ang kanyang kamay. Hindi maraming bagay ang maaaring masunog ang kanyang kamay ngayon. Kasabay nito, sinalakay ni Phoenix at ng Phoenix Empress ang Toren Boss mula sa likuran. Pagamat hindi sila nagdulot ng malaking pinsala, maaari silang makagambala sa kanyang mga aksyon. Sa oras na iyon, ang mga babae ni Alex na nagtatago sa spell formation ay hindi maaaring payagan ang kanilang mga asawa na lumaban mag-isa. Kaya, tahimik na gumapang palabas si Daya at nag-spell. Isang malaking halaman ang lumusot sa ilalim ng lupa at biglang lumubog upang balutin ang mga paa ng Toran. Mahusay na Elsebound. Great and Feeble. Mahusay na Odo. Great Bewitchment. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpakawala si Alex ng 3,000 napakalaking spell. Bawat spell ay dama po sa Toren at agad siyang natigilan. Ang iba sa spell formation ay sumugod din palabas. Siyempre, lahat ito ay mga powerhouse. Ang magandang mukha tulad ni Waltz ay angkop lamang gamitin sa gabi. Ang mga Toren ay hindi mabilang na tulad ng mga hayop, ngunit tila wala sila. Sariling katalinuhan. Nang makita nilang nag-aaway ang amo ng Toren, dumilat na lang ang mga mata nila, at tumango, ngunit hindi humakbang para tulungan siya. Gayunpaman, ang mga may mahinang paglilinang ay hindi makakatulong sa isang labanan sa antas na ito. Tumabi ka. Hayaan mo akong gawin ito. Ang Titan Princess na may mukha ng Undead Queen ay may hawak na malaking martilyo. Ito ay ang pinakamataas na sandata ng kanilang lahi. Marahas niyang binasag ang ulo ng Toren na nabalisa ng iba't ibang negatibong katayuan. Basag. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw. Nabali ang sungay ng toro ng amo ng Toran. Isang ulap ng dagwang chi ang lumabas mula rito. Ito ay naging multo ng isang malaking toro sa gitna ng hangin. Siya ay napakalaki, kahanga-hanga, at walang takot, mukhang isang walang hanggang master sa sinaunang daan. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alex at sa iba pa na may galit na galit. Sino kayong mga tao? How dare you hurt my apo? How brazen and unforgivable. Mamatay kayong lahat. Ang mga negatibong impluensya sa Toren Boss ay nawala sa hitsura ng multo ng itong dugong toro. Nang makita ng Toren na nabali ang kanyang sungay, natanggal ang kanyang ilong habang tinatakpan siya ng galit. How dare you break my bullhorn at sirain ang cultivation foundation ko? Lolo, gusto ko silang patayin. Forget what they doing, keep on doing.